kagulat-gulat na balita. Natulog lang ako pagising ko, ang dami ng mga tinanggal o ang dami ng mga magre-resign. At nagulat talaga ako. So, ang daming mga listahan na lumalabas sa social media tulad nito ha. Ito kinapi-paste ko lang galing sa Daily Tribune. I-share po natin. Ayan o. Ayan. Ang dami nila oh. Ilan to? Basahin natin. Ayan o. Massive resignation. Resign. Just 15 cabinet members have expressed willingness to submit their courtesy resignation following President Ferdinand Marcos. It's directive. They include DOTR Secretary Vince Dizon. Saglit pa lang ito si Dizon wala pa nga yata half year. Ito si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Kapatid ba to nung senador na si Gatchalian? DILG Secretary John Vic Remulla. Ito expected na natin to, nasisibakin to or ipapa-courtesy resignation dahil dun sa interview niya kay Miss Pinky Webb na group effort. Nabanggit ang ating presidente na kasama sa group effort. Ayan, MMDA Chair Artes, Romando Artes. DOT Secretary Cristina Frasco. DBM Secretary Amera. Ayan, DBM Secretary, DOF Secretary Ralph Recto. Pati si Ralph Recto, si Bak. Ayan, so maybe dito sa PhilHealth ito. Kasi yun naman ang issue ni Recto sa PhilHealth. Solgen Minardo Guevara awaiting formal memo. DMW Secretary Hans Kakdak, pati si Hans Kakdak. DICT Secretary Henry Aguda. DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Hala, pati si Remulla, dalawang Remulla ang tanggal. PCO Secretary J. Ruiz. Ito rin si J. Ruiz, sabay lang to ni Claire Castro. Ayan na, nasa resignation na, courtesy resignation list. DA Secretary Francisco Tio Laurel. Nako, si Dole Secretary Benvenido Lagisma. TESDA Director General Jose Francisco Kiko Benitez. Hala guys, ang dami. Na paano na to? Natawa si Susan dito. Imbis siya ang mag-resign, yung mga tao niya pinag-resign. Ang dami, grabe. Well. Expected na natin to guys kasi unang-una, yung mga group effort na binabanggit. Pero nagtataka tayo, wala dyan si sino ba to? Si Gibo. Si Gibo, kasi meron dito mga grupo, di ba? Si Anyo, si Gibo, who else? Yung mga nag-group effort, si Marbil. Si Marbil pa-filean ng kanyang retirement next month sa June at usap-usapan di umano o matunog. Isa sa mga, hindi ito usap-usapan pero ibinalita na to kahapon na isa sa mga matunog na candidate for next PNP chief si CIDG General Torre, yung nag-facilitate ng arrest kay PRRD. So maaring yun nagiging favorite general siya ngayon Kaya I doubt it kung hindi tatanggapin o hindi ipapalit ni PBBM since sa konstitusyon natin ang seniority ay kino-considered but also legal yung pag-appoint ng Pangulo bilang isa sa may pinakamataas na mandate
sa state ng ating o sa ating bansang Pilipinas na siya ang executive general o siya yung highest rank when it comes to executive. So maaring mangyari nga ito si General Torre na siya ang ma-appoint dahil syempre bigyan lang ng eroplano, ano na pwede na siya mag-arrest, di ba? So ngayon guys, nagulat ako talaga, sobrang dami nila, sobrang sabay-sabay. Ang hindi ko nakikita dito yung pangalan ni Gibo, pangalan ni Anyo, pangalan ni Claire Castro, at pangalan noong yung ambassador to the ICC, si Lacanilao. So wala siya dyan. Hindi ko nakita. So yun ang mga missing puzzle para makumpleto yung resignation o massive resignation courtesy na gusto ng Pangulo. Well, sabi ko nga natulog lang ako paggising ko, pag-scroll ko ng aking phone. Ang dami ng mga pasabog at meron dito si Miss Sas. Yata pasabog, tingnan natin si Miss Sas. Diba? Si Sas Rogando. Dahil credible na persona. Isa sa mga credible vlogger, si Miss Sas, dahil sa kanyang katalinuhan. So, ayan, mayroon siyang shinare. Sige guys, i-share natin tong kay Miss Rogando pasabog. Tika na. Share natin. Miss Sas Rogando. Ano to? 9 hours ago to Basahin natin. Sas Rogando. News 5. What a desperate attempt. Duterte's order for courtesy resignation of previous appointees is not comparable to what BBM is doing. Duterte did it within the first month of his presidency. BBM is doing this on the third year. So anong ginagawa niya within 3 years? Di niya alam kung sinong di nagpe-perform. Bakit? Ano bang ginagawa niya para hindi niya malaman ang performance ng mga appointees niya? Walang nagre-report, no supervision. So, ayan. Oo nga pala kasi noong presidency ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, marami rin siya noon mga pina-courtesy resign. Pero yun ay on his first few months as the president, nakita niya agad yung mga butas, kaya agad-agad siya nagsibak. Ang daming drama ng courtesy resignation ni BBM, kaya nga cabinet officials, babe, kung may gusto kang sibakin, just tell them, hindi yung paikot-ikot, ang dami mong time. Ayan. So, alam nyo guys, eto nga yung, di ba, kasi siya, nag-podcast siya, at abangan natin, episode 1 pa lang yung podcast na yan. So, ibig sabihin, marami pang mga susunod na mga isisiwalat yung Pangulo with the co-host, Katunying. At nakakapagtaka talaga na Monday nag-podcast, so Thursday na ngayon, doon pa lang sa podcast nila, meron doon mga pasaring, di ba? Na meron ba kayo mga sisibakin sa kabinete ninyo, di ba? Sinagot ni PBBM na ano bang sinabi niya? Baka, parang ganon, baka. Kasi bago pa yan ginanap na podcast, scripted kasi yon, kaya bago pa yan ginanap, napag-usapan na nila yon. Ano yung mga line of questioning, kaya expected na natin yung mga tanong ni Katunying na meron mangyayari. Nauna lang yung podcast bago itong mga courtesy resignation na online, bago itong lumabas na mga courtesy resignation. Ang kawawa dito si Claire Castro. Babahain na naman siya ng tanong ng mga ng mga taga-press. At paano na naman niya ito isa-isang sasagutin. In fact, piko na nga siya sa mga tanong ng iba, lalo na kay Miss Eden Santos na talagang simangot agad si Yuse Claire kapag nataon kay Miss Eden yung tanong.
So guys, this is expected. At kung i-review natin yung podcast ni Katunying with the president, marami pa doon mga pasaring na maaaring mangyari in the future days. At ito na yung pinaka-worst administration ever. Kasi wala siyang, kumbaga, walang bigat o hindi ko masabi kung anong dapat na i-describe ko sa kanya, pero on your third year being the president, saka ka lang nagdesisyon. At kung hindi pa siguro ito si John Vic Remulla nagsiwalat ng group effort sa pag-arrest kay PRRD, maaring wala siya sa listahan dyan sa mga courtesy resignation. At damay-damay, syempre, yung kapatid niya na si Boying Remulla. So, yun po, gulat na gulat tayo kasi alam ko sa inyo din dyan sa Pilipinas, hindi nyo ito maarok na ang dami, lalo na ito si Dizon. Bago lang to eh. Siguro wala pa nga yata ito 4 months. Kung naaalala ko, bago lang to. At si Jay Ruiz, nasa listahan. Hindi ko inaasahan na ang head pa ng PCO ang natanggal. Samantala yung ASIC niya, yung undersecretary niya, nananatili sa posisyon. Sana si Auntie Claire na rin ang magkusa na mag-resign. Huwag niya nang antayin na isalip pa yung pangalan niya dyan sa magre-resign. Kasi mas maganda yung ikaw na nagkusa kaysa sa ipanawagan pa sa publiko na please submit your courtesy resignation. Diba? Mas maganda yung you resign by yourself. Initiative, hindi mo na kailangan paringgan pa o ipangalandakan pa sa publication na you are also included to be submitted your courtesy resignation. So yun lamang po guys, papasok po ako sa trabaho. As you can see, I am preparing now kasi ang oras ko ngayon dito ay 8:51. So thank you for watching. I'll see you again later. Bye!